Sa patuloy na pag-usad ng mundo sa modernong panahon, kamusta na kaya ang pananampalataya ng mga Katoliko sa kasalukuyan? Social media at mga online platforms na ang pinakakilalang daluyan ng mga impormasyon. Maging ang mga ibang bagay tulad ng pagkain, pagbili at iba pa ay naidadaan na rin sa online. Sa ganitong panahon kaya, kung saan ang internet na ang tinitingala ng madami, ay may lugar pa ba ang pagkakakilala sa pananampalatayang Katoliko? O ito ay nananatili na lamang titulo dahil sa nakasanayan? Sa kasalukuyang panahon, dumadanas ang mundo ng pandemya na dulot ng COVID-19. Halos milyon-milyon na din ang napinsala at buhay na nawala dahil sa sakit na ito. Sa mga ganitong pagkakataon na nakapokus ang atensyon ng mga tao sa maraming bagay, gaano nga ba nila kakilala ang pananampalatayang natamo nila nung sila ay binyagan? O hanggang saan nga ba ang kanilang kaalaman sa pananampalatayang kanilang binibigkas tuwing nagmimisa? Kaya naman, nagsagawa ang aming team ng interview sa iba't ibang mga Katoliko na may kani-kaniyang pinagmulan at karanasan sa buhay. Layunin nito na makita kung sapat na nga ba ang kaalaman ng mga Katoliko sa pananampalatayang kinabibilangan nila. Ako nga pala si Olivia Franz D. Isguera, 21 years old at isang active JMY San Jose, Morelos Alternites and Marilet San Jose at member ng Secretariat for the Year of St. Joseph. Ako po si Rafael Francisco Esguera, 11 taong gulang, miyembro ng Morelos Alternites San Jose. Ako po si Mr. Judy B. Rivera. Ay ating tatanungin patungkol sa kanilang kaalaman sa simbahan. Makakasama rin natin ngayong araw upang bigyan tayo ng kaalaman sa ating pananampalataya. Siya ang 31 taon ng pari. I'm Father Reggie Piado S.J. I'm 61 years old. Simula pa pagkapanganak ay isa ng ganap na Katoliko sa Father Reggie. At ngayon, siya ay 31 years ng pari at nakadestino sa Rosario, Batangas. Nagbigay ng ilang katanungan ng aming team sa kanilang in-interview patungkol sa simbahan. Nagbigay ng kanilang sariling opinion ang ating mga in-interview tungkol sa kanilang kaalaman sa pananampalatayang Kristiyano. Bakit nga ba tayo nag-aantanda ng krus? Bakit tayo nagdadasal? Sinasamba nga ba nating mga Katoliko si Maria at mga santo? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Bakit nga ba tayo nag-aantanda ng krus? Kaya ako nagtatanda ng cross kasi ang ibig sabihin ko sa pagkakaintindi ko, isa yon sa mga dahilan o tanda na nakikipag-isa ako at kumikilala sa paghihirap ni Kristo sa cross nang tayo'y kanyang iniligtas sa sanlibutan. Sa akin, nag-aantanda ako ng krus. Kasi, dun sa pang-araw-araw kong ginagawa, parang part na kasi siya, yung kinagisnan mo kasi na, aside sa turo siya sa atin nung religion, nung elementary na ito ay isa sa 7 pangunahing panalangin. And then, parang naging habit na din na ginagawa yun kasi parang it's a sign of protection na minsan out of, na gagano na lang tayo. So, it's a sign of protection and then, laging magandang pasimula para sa akin ng pag-aantanda ng krus kasi doon ko na re-recognize na
at nare-remind ako na may Diyos na siyang gagabay. Dahil dun pa lang, sa pagbanggit pa lang natin nung antanda ng krus na sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tinatawag na natin yung ating iisang Diyos na may tatlong persona. Narito ang mga pahayag ng mga seminarista at ni Father Reggie upang bigyan tayo ng linaw patungkol sa mga katanungan. Ang lahat ay may pag-aantanda ng krus, tanda na ang lahat ay inaalay sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo o ang Holy Trinity na tinatawag. Ang pag-aantanda ng krus o Signum Crucis ay pagpapakita ng pananampalataya. Pananampalataya sa pinakaugat ng lahat ng pinaniwalaan ng isang Kristiyano, ang paniniwala sa Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya ito'y pinahayag sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus sa pagsisimula ng mga gawaing pangkabanalan o di kaya'y pagdaan sa simbahan o sa lahat ng mga sacraments o sakramento at mga sacramental o mga pangliturhiyang pagdiriwang sa simbahan. Bakit tayo nagdarasal? Nagdadasal tayo upang magpuri, magpasalamat, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at humingi ng ibayong mga biyaya. Nagdadasal ako, ang unang dasal ko bago ako matulog, nagpupuri muna ako sa kanyang pangalan, sa kanyang pagiging hari at sa kanyang kapangyarihan at kapurihan, ganyan. Pangalawa, ang dasal ko, papasalamat ako sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin, sa aking pamilya, sa bawat sandali ng aking buhay. Dahil kaya ako nabubuhay dahil sa kanya. Kaya ako nagdadasal na kung depende sa dasal na ipagkaloob niya sa akin aking mga kahilingan at dasal pa sa salamat para doon sa kanyang ipinagkaloob ng mga biyaya sa aking pamilya. Napakahalaga ng pagdarasal. Dahil dito natin ipinapakita ang ating pagsamba sa Diyos, ang ating pasasalamat at paghingi sa Diyos ng mga kahilingan natin sa buhay bilang tao at isang mananampalataya. Ang pagdarasal ay isang pagpapakita ng pananampalataya una sa lahat sa Diyos na mas makapangyarihan kaysa atin. Pangalawa, ang pagdarasal ay isa ring pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga binigay niyang biyaya sa atin, lalo tigit sa bigay niyang buhay o sa bigay niyang mga tao o mga likha na nagiging kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ganun din naman, ang pagdarasal ay paghingi rin ng mga biyayang kailangan natin. Sabi pa nga, kailangan nating ibalanse ang buhay natin at ang pagdarasal ay nakakatulong sa pagpapalago ng ating kalusugan, hindi lamang sa pisikal, hindi lamang sa emosyonal, kundi lalo't higit sa ating pangkalahatang pagkatao. Sinasamba nga ba nating mga Katoliko si Maria at mga santo? Sila ay aming pinararangalan. Si Maria po, hindi natin sinasamba bilang Diyos. Siya po ay iginagalang natin sapagkat siya ay isa sa mga kasangkapan kung bakit siya naging banal at dahil siya ay ina ni Kristo. Pangalawa, yung santo, totally hindi po siya natin sinasamba. Di ba sa mga dasal natin, pag sinabi natin santo, for example, si San Juan Bautista or San Pedro, panalangin mo kami. So, sila kasi isa lamang na tao na nagpakabanal at kaya naging santo, piniginawan sila na ginawa sila santo kasi sila ay isa sa mga taong sumunod kay Kristo. Para sa akin, hindi. Kasi may nagbanggit sa akin once na hindi daw natin sila sinasamba, kundi pinaparangalan natin sila. And then it is a sign and showing of our respect doon sa mga santo na yun at mga banal. At naniniwala ako na ang sinasamba natin talaga ay ang Diyos. Na kung saan ito nga ay may tatlong persona na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. And then ang pagsamba kasi parang yan yung
pine-praise natin yung isang bagay, and I think yun yung ginagawa natin sa Diyos natin na meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus, at ang Diyos Espiritu Santo. And then whenever I pray, kasi ang inaano ko lagi doon sa dasal is pinararangalan at sinasambahan namin Panginoon. So I'm pertaining there yung Diyos natin. And then with regards to the saints, at saka kina Mama Mary, lagi tayo, di ba, pag nagdadasal tayo ng litanies, Saint Joseph, pray for us. Mother Mary, pray for us. So parang doon, pinararangalan natin sila, humihingi tayo sa kanila ng paggabay at pagtulong. Pero hindi yun directly na sila yung sinasamba natin. Ang ina ni Jesus ay may espesyal na bahagi sa buhay natin sa ating pananampalataya. Dahil ang ina ni Jesus, mahal na mahal niya unang-una dahil ito ang nagluwal sa kanya. Ikalawa, sa buhay ni Maria, nakikita ang pagiging masunurin niya sa Diyos at matiisin, at pag-aalay ng buong buo niya para sa Diyos. At gayon din sa mga santo. Kung sila man ay naririyan sa ating mga simbahan, o kaya naman ay palagi nating nababanggit, ang mga taong ito ay bayani ng ating pananampalataya. At bilang bayani, ay nararapat lamang na bigyan natin sila ng parangal at bigyan ng napakataas na paggalang. Dahil sila ay halimbawa natin sa buhay natin bilang tao, lalong-lalo na bilang isang Kristiyano. Isa lamang ang sinasamba natin at yun ay walang iba kung hindi ang Diyos. Si Maria at ang mga santo ay ating iginagalang. Isang mataas na paggalang katulad ng paggalang natin sa nakakatanda sa atin, sa ating mga magulang at sa mga taong naging mabuting halimbawa sa buhay natin. Kaya nga ito'y pagpapakita natin na sila ay mahalaga sa atin dahil sila ay naging halimbawa ng isang pagiging mabuting tao, pagiging mabuting tagasunod ng Diyos, at sa buhay nila ay makikita ang pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Kaya nga naman ay sila ay nasa ating mga simbahan, paalala palagi sa atin na may mga taong naging matagumpay o naging mabuting halimbawa at naging matagumpay sa buhay nila bilang Kristiyano. Dahil ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa turo ni Jesus ay mahirap, pero ito ay nagbibigay rin sa atin ng pag-asa na hindi lahat ay hirap kung hindi may kaluwalhatian din naghihintay sa atin. Kaya nga si Maria ay ang mga santo ay isang buhay, dahil sila ay mga tao rin, buhay na paalaala sa atin ng ating pagtawag rin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga alagad ni Kristo. Pangalawang dahilan ay si Jesus na mismo ang nagpapakita sa atin ng pagpuri sa mga taong ito. Kaya tuwinang siya ay nakakita ng isang taong may malaking pananampalataya, pinupuri niya ito at sinasabing pinagaling ka ng iyong napakalaking pananampalataya sa Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Ito ay ang tapat na pananalig sa Diyos. Ang pagiging Kristiyano po kasi, simula nung pagkakaintindi ko, nung ako'y bininyagan, doon ako naging Kristiyano hanggang sa ngayon. So, ang pagiging Kristiyano para sa akin is yung pagtanggap natin sa hamon bilang isang taong may kinikilalang iisang Diyos, na kung saan tayo ay naniniwala at isinasabuhay natin ang mga turo ng Ebanghelyo. Pinalalaganap natin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa ibang tao, paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. At ito ay yung pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus, na kung saan bilang isang tao dito sa ating sa kasalukuyan, ito yung it makes us unique yung pagiging Kristiyano, kasi nandiyan yung naniniwala tayo sa Diyos tapos ina-apply natin sa sarili natin. So it may sound challenging, pero yung pag-apply natin ay is napapaunlad din natin ang ating sarili
na kung saan nagiging isa tayong kaisa ni Kristo. Hindi lamang sa kanyang mga turo at salita, kundi pati na rin sa ating mga gawa. Ang pagiging Kristiyano ay pagsunod kay Kristo. Kaya Kristiyano si Kristo. Ang unang pagkakataon na tinawag ang mga alagad ni Kristo na Kristiyano ay sa Antioch. Kaya nga naman ay doon sa pagtitipon nila, ang pinakasentro ng kanilang pagsamba at pangangaral ay walang iba kundi si Kristo. Kung ano ang buhay ni Kristo, kung ano ang kanyang mga turo, at kung ano ang kanyang mga tagubilin sa ating lahat. Kaya bilang mga Kristiyano ay bumalik tayo muli at muli doon sa buhay ni Jesus, sa kanyang salita at sa kanyang halimbawa. Yun. Kaya pag sinabi niyang tayo ay dapat na sumunod sa mga utos ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos at sa 2 pinakadakilang utos ng Diyos, ang mahalin ng Diyos at ang kapwa ng gaya ng sarili, ay yon ang pagiging Kristiyano. So ang pagiging Kristiyano, walang iba kundi ang pagsunod kay Jesus sa salita, sa gawa at sa buhay, katulad ng salita, buhay at halimbawa ni Jesus. Masasabi nga na ang pagkaunawa ng maraming Katoliko ay pananampalatayang kanilang kinabibilangan ay personal. Pero sa kabila ng personal na pagkaunawa sa mga bagay-bagay, ay nananatili pa rin dapat na maunawaan ng bawat isang Katoliko ang tunay na dahilan sa likod ng mga gawain at pananampalatayang kanilang isinasabuhay. Nararapat lamang na magkaroon ng kaisahan sa kaalaman ang bawat isa sa pananampalatayang Katoliko upang maging totoo ito sa kaniyang katawagan. Catholic, nangangahulugang pangkalahatan o universal. Masasabi nga na sa kabila ng pagkiit ng bilang ng mga Katoliko sa ibang bansa, ay siya pa rin namang pagpapatuloy ng pagdami ng bilang dito sa Pilipinas. Ang pananampalatayang Katoliko na tinanim 500 taon na ang nakakaraan ay patuloy sa paglago at pag-imbong. Ngunit, kaakibat ng paglagong ito ay ang hamon ng lalong pagpapalala at pagpapakilala ng binhi ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang regalo na dapat nating ingatan at isabuhay. Ako po si Seminarista Romy Fuentebella mula sa 11 baitang ng Seminaryo Minor ng Oblatos ni San Jose. At ito ang Katolisismo, pagbabalik tanaw.